pong expound. No? Gusto ko pong expound ang message na ito. At ito pong message na ito ay isa po sa mga favorite messages ko na na-share na way back before. Siguro, na-preach ko na to simula po nung ako'y nagpastor, 1995 until now. Siguro, I have already preached this message for more than 15 times. Pero I love this message dahil this message gives us the idea of how can one man or how can a man be right with God. And that is our title actually. The title of our message for today, who can be right with God? Who can be right with God? That's a question. Sino ba ang maaaring maging matuwid sa harapan ng Diyos? Sino ba talaga ang matuwid sa harapan ng Panginoon? That's the question that we need to answer today. Okay? So, meron isang talata sa Bible in Job chapter 9 verse 2. Ang sabi po rito, how should man be right with God? Yan po ay tanong ni Job. Ito po yung tinanong actually si Job po ay isa sa pinakamatandang karakter sa Bible. No? Isa po siya sa pinakamatanda. Actually, sabi ng iba, nauna pa daw yung kay Noah. Nauna pa yan kay Abraham. Si Job po ay isang matuwid na tao. Pero siya mismo nagtanong sa sarili niya at sa Panginoon. Sabi niya, how should man be right with God? Paano ba ang isang tao ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Actually, that's a very important question. Napakahalaga po ng tanong na yan. Kasi yan po talagang gusto natin. Kaya tayo nagsisimba, gusto natin maging matuwid sa Diyos. Kaya tayo gumagawa ng tama, gusto natin maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, gusto natin maging matuwid ang buhay natin. Maging tama ang buhay natin sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao. At alam natin na ang pagiging matuwid ay requirement ng Panginoon. In the Bible, mga kapatid, makinig po tayo sa salita po ng Panginoon, from Genesis hanggang Revelations, lalo na po sa aklat ng Old Testament, talagang tinuro po ng Panginoon dyan that God is a holy God. And those who come to the Lord must be holy. Kaya po, even sa New Testament, sabi po, be holy as I am holy. Ang sabi po ng Panginoon, maging banal ka kung paano ako'y banal. Ang requirement po ng Panginoon ay 100% perfection. Ulitin ko po. Ang requirement po ng Panginoon ay 100% perfection. Kasi God is a perfect God. Ang Diyos po natin isang perfectong Diyos. Kaya po ang requirement niya para sa tao, ang tao ay makalapit sa Kanya, ang requirement po niya ay 100% perfection. Ibig sabihin, 100% na pagiging matuwid natin. Matuwid tayo perfectly. Wala po tayong even an iota of sin in our hearts. Yun po ang requirement ng Panginoon natin. From the Old Testament down to the New Testament, it was said there na talagang ang kalooban po ng Panginoon para makalapit tayo sa Kanya ay tayo po'y maging 100% righteous before God. Isang talata po ang nakasulat sa Matthew chapter 5, verse 3. Basahin po natin. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad daw po ang mga aba sa espiritu, sapagkat nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga aba o dukha sa espiritu, nasa kanila ang kaharian ng Panginoon. Gusto ko pong bigyan ng ibig sabihin o definition. Ano po ba ibig sabihin ng poor in the spirit? Ito po may kinalaman doon sa ating tanong, who can be right with God? Sino ang magiging matuwid sa harapan ng Panginoon? Pagka sinabi pong poor in the spirit, ang ibig sabihin po nito ay mga taong nangangailangan ng pagbabago. Yung mga taong nangangailangan ng tulong sa Diyos. Walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mga taong desperate sa kanilang sariling katwiran. Mga taong nangangailangan ng awat kahabagan, pagpapatawad ng Panginoon. Ito yung mga taong nagde-depend
work, hindi sa kanilang mga good works. Ito yung mga taong nagde-depend lang sa kabutihan, sa awat, kahabagan ng ating Panginoon. In other words, pagka sinabi kong poor in the spirit, those are the person, ito po yung mga tao na willing silang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon natin. Yun po ang tinatawag na poor in the spirit. Para po mabigyan po ito ng mas maliwanag pang explanation sa atin, gusto ko pong gamitin yung lagi natin pinag-aaralang parable o talinghaga. Ito po yung parable of the Pharisee and the tax collector. One of my favorite parables in the Bible. Si Jesus talaga, ang galing niya, no? Ang galing ni Jesus para mag-relay o mag-convey ng isang mensahe. Gumagamit siya ng talinghaga. At ang talinghaga po, kapag hindi mo talaga pinag-aralan, hindi mo maunawaan. Bakit? Kasi gusto po ng Panginoon, ang mga nakakaunawa sa Kanya, yung mga naghahanap talaga sa Kanya. Hindi mo pwedeng maunawaan ang gandang salita ng Diyos kung hindi mo talaga hanapin ang Panginoon. Pero kung hanapin mo ang Diyos at talagang magsasaliksik ka ng Kanyang mensahe, maunawaan mo, kaya ginawa niyang talinghaga para hindi po ito para sa lahat. Ang talinghaga po ay para lamang sa mga naghahanap sa Panginoon. Sila lamang po ang pwede umunawa ng salita ng Panginoon. Dito po ang talinghaga. Babasahin ko po sa New International Version of the Bible. At iisa-isahin po natin ang mensahe ito. The parable of the Pharisee and the tax collector. Let's read the Word of God in Luke chapter 18, verse 9 to 14. Luke chapter 18, verse 9 to 14. Verse 9. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. So, sa verse 9, makikita po natin, sinabi ng Panginoon ang parable na ito para bigyan ng mensahe ang mga tao ang tingin nila sa kanilang sarili ay righteous. Confident sila that they are righteous. At tinitingnan nila ang ibang mababa na mas makasalanan. So, ito pong mensahe ito ay para sa mga taong ang tingin sa sarili nila ay matuwid, banal, at nilalait yung mga taong makasalanan. This message is for them. No? Ang sabi po ng verse 10, two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. Meron pong dalawang tao ang pumanik sa templo. At ang isa ay isang Pariseo at ang isa ay isang maniningil ng buwis, tax collector or tax gardener or gatherer. No? Sila po ay pumanik sa templo para manalangin. Bakit pumanik? Siguro during that time ang templo ay mataas. So, sila ay pumapanik sa templo at sila po ay nananalangin. Mula po sa verse 11 hanggang verse 12, makikita po natin dito yung panalangin ng Pariseo. Okay? Basahin po natin ang panalangin ng Pharisee. The Pharisee stood by himself and prayed. Ito po ang panalangin niya. God, I thank you that I am not like the other people. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Ang sabi niya, Panginoon, o Diyos ko, salamat po dahil ako'y hindi katulad ng iba dyan. Pinaparinggan niya yung tax collector na nananalangin sa kabilang banda ng simbahan. Siguro sa bandang likod ng simbahan. Sabi diyan, sabi ng Pariseo, God, I thank you that I'm not like the other people. Nakataas ang kilay siguro niya, taas-taas ang tingin niya sa kanyang sarili, no? Hindi ako katulad ng iba dyan. Narinig niyo ba yung word na yun? Buti na lang, di ako katulad nila. Di ako katulad ng iba dyan. Iba dyan, ganyan. Parang, self-righteous, no? Sabi niya, Lord, salamat po dahil hindi ako katulad ng iba dyan, mga magnanakaw, gumagawa ng masama, mga ngalunya. Lalong hindi ako katulad ng isa dyan. Bilangin niyo na ngayon ang pangalan.
Katulad ng tax collector. Sabi niya, biro mo sa panalangin niya, binanggit niya na yung tao na tingin niya masama. You see, that's how kind of attitude, what kind of attitude meron itong Pariseo. Imbis na manalangin siya personally sa Diyos, siya at ang Diyos lang, ginagamit niya pa ibang tao na makakarinig ng panalangin at sabi niya, hindi ako katulad ng tax collector dyan. Nandun siya nakatabi. Hindi ako katulad ng tax collector dyan. Masama. Alam niyo, dinagdagan niya pa yung panalangin niya. Sabi niya, nagpa-fasting ako, Lord, twice a week. Wow! Grabe, no? Grabe yung magkatwiran ito. Alam niyo, sa Bible, ang requirement lang ng Pariseo, once a year, fasting. Doon sa yung religious right nila. Pero siya nagpa-fasting twice a week. 2 beses, isang linggo siya nagpa-fasting. At sabi niya pa, nagbibigay ako ng aking tithes. Wow. 10%, hindi niya dinudukot, hindi niya dinadaya, ibinibigay niya sa Diyos. You know what, mga kapatid? Ito pong panalangin ng Pariseo ay actually, para sa akin, hindi siya panalangin. Ito ay isang enumerations ng kanyang mga magagandang bagay na ginawa. And he was trying to impress God. Gusto niya pong malugod ang Diyos. Gusto niya ma-impress ang Panginoon. Gusto niya na sabihin ng Panginoon, ang galing-galing mo talaga, ang tuwid-tuwid mo talaga, ang buti-buti mo naman. Meron siyang attitude at character na gusto niya na ang Panginoon ay magbibigyan siya ng pabor dahil sa kanyang character. Nagkaroon siya ng enumeration ng kanyang ginawa una in a negative way. Sabi niya, hindi ako magnanakaw, hindi ako masamang tao, hindi ako mangangalunya, hindi ako katulad ng tax collector na yon. Sinabi niya yung kanyang hindi siya. In a negative way, sinabi niya yung kanyang righteousness. Pangalawa naman, in a positive way, sabi niya, ako'y nagpa-fasting, ako'y nananalangin, ako ay nagbibigay ng tithes, tumutulong ako sa simbahan. Lahat ng ito ay ginawa niya. At kung pag-aaralan ninyo ang Pariseo, mga kapatid, ang Pariseo po ay tinuturing na pinakamatuwid sa bansang Israel. Sa lahat ng mga Hudyo, ang Pariseo ang pinakamatuwid, kabisado niyang batas, at even sa kanyang katwiran, sa kanyang magiging matuwid, they even invented laws para po ituro sa mga tao. Talagang sa harapan ng Diyos, sila ay matuwid. Tingnan naman natin ang panalangin ng tax collector. Ang tax collector po ay isang tao na masasabi nating para siyang nasa kabilang dulo ng court. Kung ang Pariseo ay pinakamatuwid sa harapan ng mga Hudyo, ang tax collector naman ang pinakamasama. Yan, ang pinakamakasalanan. Ang sabi nga ng mga Bible scholar, during that time, kapag nakakita ka ng tax collector, they are allowing you to spit on them. Pwede mong duraan. Pwede mong laitin. Anyway, sila yung talagang makasalanan. Yun ang turo sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Bakit sila masama? Kasi unang-una, sumusunod sila doon sa Roman Empire na sumakop sa Jerusalem o sa Israel during that time. At pangalawa, sa pagsisingil nila ng buwis, imbis na mura lang yung singil, tinataas na nila yung buwis. Pumapatong sila. Meron na silang commission sa Roman Empire. Meron pa silang racket. At yung mga buwis ng mga Israelites ay dinadaya nila. Kaya yung mga tao naghihirap that time dahil sa kagagawan ng mga tax collector. At ang tax collector po, mga kapatid, ay isa sa mga taong kinamumuhian. Makakita ka lang ng tax collector dyan. Siguro, babatuhin mo na, magagalit ka na, high blood ka na. During that time talagang very worse. Napaka-dumi at napaka-laki ng kasalanan ng tao ito. No? Lumapit siya sa Panginoon. Sa verse 30. Sabi mo ng verse 30, but the tax collector stood at a distance.
Ano ibig sabihin ng stood at a distance? Wala po siya sa harapan ng altar. Nandun siya sa medyo malayo. Kasi sabi niya, ayaw ko lumapit sa Pariseo kasi ang Pariseo aloof, self-righteous. Ang Pariseo ay talagang hindi po pwedeng dikitan, banal sila. Kaya doon ako sa likod. So meron siyang attitude na bagamat alam niya na siya ay makasalanan, alam niya na siya ay marumi sa harapan ng Diyos, pero meron siyang attitude na gusto rin niya lumapit sa Panginoon. Alam niyo po ang prayer niya ay ganito. Pero sabi po doon, he would not even look up to heaven. Bago yung panalangin, pinakita po sa verse 13. Na hindi siya makatingin sa langit, iyang-iya siya. Hindi katulad ng Pariseo, talagang nakatingin sa langit, nakatingin sa altar. Talagang proud na proud sa kanyang sarili. Pero itong tax collector, hindi siya makatingin sa langit. Ang ginagawa niya, sinusuntok niya ang kanyang dibdib. Ano ibig sabihin nito? He beat his breast. No? He beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. 7 words lang, 7-word prayer. Diyos ko, maawa ka sa akin, isang makasalanan. 7 salita lamang kanyang panalangin. God, have mercy on me, a sinner. Maiksi lang kanyang panalangin. Hindi po siya nag-enumerate ng kanyang righteousness dahil sa kanyang sarili wala siyang righteousness. Hindi niya nilait ng iba sapagkat wala naman siyang lalaitin dahil sa tingin niya siya ang pinakakalait-lait sa panahong yun. Alam niyo mga kapatid, sabi po ng verse 14, and this is the verdict. Ito po yung verdict ni Lord. I tell you that this man, referring to the tax collector, rather than the other, the Pharisee, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang sabi po, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, itong taong ito, yung tax collector, bumaba sa templo, pinatawad ng Panginoon kaysa doon sa Pariseo. Sapagkat ang nagtataas sa kanyang sarili ay binababa ng Panginoon. At ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Simulan po natin ang ating teaching. Binasa ko lang po ang ating text for today. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, as we meditate on your words. Lord, continue, Lord God, to reveal yourself to us. And no one, Lord God, will be left behind para po maintindihan ang message na ito. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Alam nyo, ito pong kasaysayan na ito, itong kasaysayan na ito ay talagang kakaiba. Alam niyo po bakit? Kasi ang Israelites at ang mga Pariseo, tinuruan sila ng law. Ang turo sa kanila ng law ay ganito. Para tanggapin ka ng Diyos, kailangan mong maging matuwid. From Old Testament, even sa Leviticus, be holy as I am holy. Iwasan mo kasalanan, maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Hanggang sa New Testament, tinuro ng Panginoon, be holy as I am holy. Magpakabanal ka, iwasan mo kasalanan. Pero ito pong mensahe ito, ang verdict ng Panginoon ay kakaiba. In this story, the righteous was rejected and the wicked was accepted. Sa istoryang ito, kakaiba po sa prinsipyo ng Old Testament law, even sa buong salita po ng Panginoon. Dahil dito po sa istoryang ito, ang matuwid, ang nireject, ang makasalanan, ang tinanggap. Kaya po ito pong istoryang ito ay naging niche rin na paghabol nila kay Jesus. Kasi para sa mga Hudyo, lalo na sa mga Pariseo,
Ito pong idea na ito, na ang isang makasalanan ay tatanggapin ng Diyos, lalo na tax collector, tapos yung Pariseo ay re-reject niya, parang this idea has no place sa theology ng mga Israelites. Wala po itong bahagi, wala po itong lugar sa tradisyon o sa theology ng mga Pariseo. Ngayon, tingnan ulit natin, mga kapatid, ang mga characteristics ng Pariseo. Sabihin natin, Pariseo. Yan, sa Tagalog. Una po, ang Pariseo ay self-righteous. Sabi doon, he stood by himself. He stood by himself. Kapag nananalangin ang Pariseo, ayaw nila marami. Ayaw nila makapag-fellowship. Gusto nila solo lang. Kasi ang Pariseo ay aloof, righteous. Ayaw nilang madungisan. Meron silang tinatawag na pride. Sabi nyo pride. Talagang dahil sa kanilang pride, tinignan pa nila yung iba na mababa sa kanila. Ang Pariseo, hindi po sila nagsisik ng mercy. Hindi sila nagsisik ng grace. Hindi sila naghahanap ng grasya. Hindi sila naghahanap ng awat kahabagan. Hindi sila nangangailangan ng simpati. Ayaw nila na sila ikawaan. Ayaw nila na sila ay makatanggap ng grasya. Dahil para sa kanila, sila ay matuwid na. Very thankful sila dahil sila hindi unrighteous. Self-exalted, they think God will be impressed sa kanila pong mga ginagawa. Very religious din ang mga Pharisee. Samantalang ang tax collector, mga kapatid, simple, self-confessed sinner, outcast sila. Sila po yung tinatawag na most despised sa Israelites. Sila po ay object ng criticism, sila ay object ng paglalait ng mga tao. Ang feeling nila, they are unclean, they are unwanted, desperately, they are in need of God's grace. Makikita po natin doon dahil sinusuntok nila kanilang sarili. They feel that they need to be dependent to God. Hindi katulad po ng Pariseo, para sa kanila, sapat na sila, hindi nila kailangan ang awat kahabagan ng Panginoon. Ang tax collector po ay very, very humble. Meron po isang quotation dito na naisama ko po sa ating pong PowerPoint. Sabi po dito, it is better and more blessed to acknowledge our spiritual poverty or poor in the spirit and seek God's mercy than to think tama ba yun? Than to think we are spiritually rich, but in God's eyes, we are not. Mas mabuti at mas mapalad tayo kapag ina-acknowledge natin na tayo marumi, makasalanan, nangangailangan sa Diyos, kaysa maramdaman natin lagi na tayo matuwid sa harapan ng Panginoon. Alam po ninyo, mayroon po nagsasabi, kapatid, pastor, di ba dapat nararamdaman mo matuwid na tayo kasi pinatawad na tayo ng Panginoon eh. Di ba? Dapat ang feeling natin matuwid na tayo, righteous na tayo, dahil sabi ng Bible, kapag pinatawad ka ng Panginoon, aalisin niya lahat ng kasalanan mo, gagawin niya ng makatwiran, magiging matuwid ka sa harapan ng Panginoon. Pero alam niyo po, basahin natin yung sinabi ni St. Paul sa 1 Timothy chapter 1, verse 15. Bago po yung isang verse. 1 Timothy chapter 1, verse 15. Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. Ito po si St. Paul. Kilala niyo po ba si St. Paul? Si San Pablo? Si San Pablo po, ang masasabi nating pinaka-mature, pinaka-maraming na-receive na revelation sa Diyos, pinaka-magaling na writer, preacher during that time, pinaka-malapit sa Diyos siguro dahil 1/3 or 2/3 ng New Testament siya ang sumulat ng mga maraming epistles, ng mga church epistles, personal epistles, general epistles. Siya ang masasabi natin pinaka-nakakakilala sa Diyos during that time. At never, mga kapatid, never na si St. Paul kinilay niya na siya yung righteous. Actually, sabi niya nga, I am foremost. Parang sinasabi niya,
Si Jesus Christ nagpunta sa lupa para iligtas sa makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan. Ang claim, hindi niya sinabi, I was. Hindi niya sinabi na dati ako yung pinakamakasalanan, pero ngayon matuwid na. Sabi niya, I am. Even presently at that moment, ang tingin niya sa sarili niya, pinakamakasalanan pa rin. You see? Marami pong mga Kristiyano, matagal nang born again, matagal nang Kristiyano, ang tingin nila sa sarili nila, sila matuwid na. Dati yun, makasalanan ako. Dati yun, ako'y marumi. Dati yun, ako ay hindi pa banal. Pero ngayon, ako'y matuwid na. Tinanggap na ako ng Panginoon. Mayroong feeling na gano'n, and that feeling must not be part of our Christian life. Dapat bilang Kristiyano, habang tumatagal tayo sa pagkakilala sa Diyos, dapat lalo natin nakikita ang ating corruption. Dapat lagi natin nakikita ang ating kasalanan. Lagi natin nakikita kung sino tayo sa harapan ng Diyos. The more we get closer to God, the more we see our unrighteousness. The more we see God's holiness, the more we see yung ating pong wickedness sa ating mga buhay. Kasi kapag ganun po ang ating attitude, the Lord will give you grace. The Lord will give you favor. Sabi po ng verse natin, James chapter 4, verse 6. God opposes the proud, but shows favor and grace to the humble. Nire-reject niya ang proud, pero binibigyan niya ng awat, kahabagan ang mga mapagpakumbaba. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Hindi ko alam kung naisulat ko itong words na ito. Sabi rito sa aking note, the way to blessedness is to humble ourselves before God and acknowledge our spiritual poverty. Unless the Holy Spirit, through God's Word, convicts us of our soul's corruption, we will not be changed from shame to glory and from glory to glory. Ibig sabihin mga kapatid, maliban po na ang banal na Espiritu ay makumbik tayo sa magitan ng salita ng Diyos na tayo ay corrupt, na tayo ay makasalanan, hindi po natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Mga kapatid, taas po natin ang kamay yung mga nais po maglingkod sa Panginoon. Yung mga nais mangaral ng salita ng Diyos. Marami tayong mga missionary, marami tayong mga kaming pastors. Alam nyo mga kapatid, sa church, pinakamaganda, hindi po yung ang daming dumadalo, pero hindi po tama ang mga puso. Ano po? Alam niyo po ba ang tamang puso sa pagdalo sa gawain ng Panginoon? Ang tamang puso sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, Panginoon, ako'y pupunta doon dahil ako'y makasalanan. Kailangan kita. Amen. Dependent ako sa iyo. Amen? Amen. Kaya nga natuwa ako dun sa message ni Brother Ruben sa akin na nakaraan eh. Sabi sa kanya, Brother Ruben, salamat sa dahil nakakatulong kayo sa gawain ng Panginoon, sa Armstrong. Diba? Nagkakarpentero sila. Ang sagot sa akin ni Brother Ruben, kulang pa yan sa ginawa ng Panginoon sa akin. Dapat ganun po ang attitude natin. Hindi yung pag nandito tayo, naglilingkod tayo sa Diyos, wow, ito, contribution ko yan ha. Yan, akin yan ha. Gawa ko yan ha. Ako ang ang kumanta, ako sumayaw, ako ang nag-preach, ako ang nag-share, ako ang may mga aming. Para bang ang feeling mo, kailangan ka ng Diyos, imbis na ang feeling mo, kailangan mo ang Panginoon? Amen. Hallelujah, di ba? Kaya mga kapatid, sa ating pong, lalo po sa pastoring ministry, mahalaga po yung mga dumadalo sa atin, maramdaman nila na kailangan nila ng Panginoon. Hindi sila nandito dahil tumutulong sila sa gawain ng Diyos. Tumutulong sila, we appreciate that, tayong lahat, pero dapat maramdaman nila nandito sila dahil kailangan nila ng Diyos. Hindi dahil sila ay nandito para pinadala sila ng Panginoon para tumulong sa ating gawain. Kaya tayo mga leaders. Hindi po tayo nandito dahil kailangan ka ng ministry o dahil kailangan ka ng church. Nandito tayo dahil desperate tayo. Lord, kailangan mo kita. Hindi ko kayang baguhin sa sarili ko. We should always remember that we are nothing but just a recipient of God's grace and love. Dapat lagi natin maunawaan mga kapatid na tayo po'y
tayo po ay recipient lang ng biyaya at kahabagan ng Panginoon. I like that prayer of Sister Julie kanina, na nakakatayo tayo rito hindi dahil sa anumang dahilan. Nakakatayo tayo rito dahil sa awat kahabagan lamang ng ating Panginoon. Wala tayong kayang may pagmalaki. Amen? Ako po ay matagal na rin nag-serve kay Lord. Napipreach din po ako. Marami na po akong nabahagi na salita ng Diyos, even yung aking school days. Pero until now, I feel, mga kapatid, I'm not worthy. If you can just know me, lalo na yung mga nakakilala sa akin ng closer, you can say that, katulad ni St. Paul, I am a worse sinner. Pero I can stand here, not because of me, but because of God's grace. And because of the grace of God sa mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos. We should always remember that, mga kapatid, sa mga naglilingkod sa Panginoon. We are just recipient of God's grace and love. Kapag ganyan po ang attitude natin, mga kapatid, all glory will go to God. Amen. Not glory to me, not glory to Him, but glory to God. Amen. Kapag tayo pinuri, wow, galing mo naman kumanta. Huwag mo naman sabihin hindi, kasi hindi naman mapupuri ang Panginoon doon. Hindi mo praise God sa biyaya po yan ng Panginoon. Amen? Pag sinabi, ang anointed mo naman mag-preach, huwag mo naman sabihin hindi, kasi in-anoint ka na nga ni Lord eh. Sabihin mo, sa biyaya yan ng Panginoon, hindi yan sa akin, in-anoint ako ni Lord, dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang Diyos ay mabait. Let us not put our confidence in our own righteousness. Ito po yung mga applications natin dito. Huwag po natin ilagay ang ating confidence sa ating sariling katwiran. Let us honor God by humbling ourselves and acknowledging that He alone is worthy. Kasama ba ito sa ating PowerPoint? Let us honor God by humbling ourselves and acknowledging that He alone is worthy. Let us not look others as more sinful than we are. Huwag po natin tingnan ng iba na mas makasalanan kaysa sa atin. Dahil kapag ganun po ang Panginoon natin, ay hindi na po nabibigyan ng kapurihan. Amen ba? We should always remember, basahin po natin yung apat na ito. We should always remember that we are nothing but recipients of God's grace and love. Let us not put our confidence into our own righteousness. Let us honor God by humbling ourselves and acknowledging that He alone is worthy. Let us not look others as more sinful than we are. You know what is a church? A church is a group of repentant sinners. Yun po ang isa sa mga definition ng church. A church is a group of people who are considered repentant in the sight of God. Hanggang kailan natin dapat maramdaman na tayo nagsisisi sa ating kasalanan? Nabasa ko po yung biography ni Martin Luther ng Lutheran Church. Isa sa mga revivalist during his time. Ang sabi doon sa kanyang biography, mula nung na-born again siya hanggang siya ay tumanda na, every day, siguro more than 100 times siya nagsisisi. 100 times siya nagsisisi. Kaya kapatid, yung teaching ngayon na hindi mo na kailangan magsisi, tingnan mo sarili mong matuwid sa harapan ng Diyos. That's half truth. Half truth is a lie. Hindi po yan nakakatulong sa paglago ng mga Kristiyano. Hindi po nakakatulong sa paglago ng tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Pagdating po natin dito, kapag ang feeling natin, kapag ang ating pakiramdam, hindi ako karapat-dapat, pero ako'y lalapit pa rin. Di ba yung kanta natin, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Sunod na lyrics. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya, ano yun? Mong nilaan. So, ibig sabihin, kapag lumalapit tayo sa Diyos, kahit hindi ka karapat-dapat, lalapit tayo sa Panginoon. Amen?
Yung po ang pananampalataya. Meron po mga tao, gawin ko munang karapat-dapat ako bago ako mapunta dyan. Hindi po eh. Kasi pagka karapat-dapat ka na, hindi mo na kailangan magpunta rito. Kasi ang nagpupunta rito, lahat makasalanan. Lahat di karapat-dapat. Ang sabi ng Bible, I came not for the healthy. Sabi ni Jesus, I came for the sick. Ako'y nagpunta rito hindi para sa mga magaling. Ako'y nagpunta sa lupa para sa mga may sakit at sa mga makasalanan. Kapag sinabi mo, maglilingkod ko sa Diyos, pero ayusin ko muna yung aking buhay, then that is not the right way. We need to come to the Lord. Lumapit po tayo sa Panginoon sa anumang paraan. Dapat ganun po ang ating attitude. Amen ba? Lastly, mga kapatid, bago po tayo mag-pray, I remember lang, naisama ko lang po ito sa, habang nag-prince ako, naalala ko po yung parable of the laborers in the kingdom. Do you remember that parable? Laborers in the kingdom? Merong isang landowner ng mga grapes. Nakakita na ba kayo ng taniman ng grapes? Meron ba dito doon? Sa Baguio, nakakita tayo ng strawberry farm. Pero merong tinatawag na grape farm. Eh yung landowner, hinog na yung kanyang mga grapes kailangan anihin. Kaya ang ginawa niya, lumabas siya ng alas 6 ng umaga, naganap siya ng mga laborer. O wala kang ginagawa dyan, halika kayo. Anihin mo yung mga grapes. Eh di, inaalin nila. Pero napansin ng laborer, takko, kulang pa manggagawa. Lumabas ulit siya ng alas 9, 9 o'clock. Kumuha ulit siya ng mga takatambay dyan at kumuha siya ng mga laborer. At halika, sumama kayo. At para anihin natin yung mga grapes. Pinagmasdan niya, hindi aabot, mabubulong ang grapes. Kulang pa rin. Pagdating ng alas 12 ng tanghali, kumuha uli siya ng mga manggagawa. Sabi niya, pumunta kayo dito, tulungan niyo kami at anihin natin ang aking mga grapes. Alam niyo, hindi pa rin sapat. Pagdating ng alas 3, lumabas pa rin siya at kumuha pa rin siya ng mga laborers. Kasi napakalaki ng kanyang farm ng grapes. Magbubulong ang mga grapes, kailangan anihin na. Yung mag-aalas 5 na, kasi ng 6 yung kanilang trabaho, 5 o'clock lumabas pa rin siya. Kasi talagang hindi kayang anihin lahat ng mga grapes. May nakuha pa rin siyang ilang mga kalalakihan. Sabi niya, anong ginagawa ninyo? Wala po. Eh, sumama na kayo dito. Isang oras magtrabaho kayo para maani yung mga grapes. Eh di, dumating na yung 6 o'clock. No? Dumating na yung 6 o'clock. Payroll na. Sino sa atin dito yung masaya pagka payroll? Walang katrabaho. Sarap na, buti pa kayo. Sana all, no? May payroll. Ang ginawa nung landowner, yung grape farm owner, pinapila niya na yung mga nag-work. Inuna sa pila, yung nagtrabaho ng 1 hour lang, 5 o'clock lang pumasok. Sumunod, yung 3 o'clock pumasok. Sumunod, yung 12 o'clock pumasok. Sumunod, yung 9 o'clock pumasok. Ang pinakahuli, yung pumasok ng 6 o'clock. No? 12 hours sila ng trabaho. Kaya ang ginawa ni Jesus, nakapilan, nung landowner, yung grape owner, no? Binigyan ng yung trabaho ng 1 hour, binigyan ng isang araw na sweldo, 1 denari. Palagay mo sa panahon natin ngayon, 500 pesos. Binigyan ng 500 pesos. Nung binigyan siya ng 500 pesos, lumalakad na siya papunta ron. Nakita ng mga nasa likod, binibilang niya 1, 2, 3, 4, 5. Nagulat yung mga tao sa likod, sabi nila, wow, sigurado mas malaki sa akin kasi 1 hour lang yun, 500 na eh. Samantala ako, 12 hours. Sigurado mas malaki sa akin. Alam nyo, pagdating niya doon sa dulo, nandito na siya sa dulo, yung nagtrabaho ng 12 hours, nalaman niya lahat pala sila 500 ang binigay. Nagreklamo siya. Alam nyo, ang reklamo niya? Sabi niya, Lord ang tawag doon sa mga landowner Lord, di ba, isang oras na trabaho yun, 500 na binigay mo? Eh bakit ako, 12 hours, sa init ng araw, pawisin, nagtrabaho ko, 500 na binigay mo? You're unfair. Hindi ka just. Sabi nung landowner, di ba, bago tayo magsimula ng trabaho, nagkinausap kita na magtrabaho ka sa aking ubasan, babayaran kita ng 500 pesos. Di binigay ko sa inyo 500 pesos mo. Di ba yan ang usapan natin?
Sabi niya, masama ba ako'y maging mabuti? Masama ba ako'y mabuti at bigyan ko rin ng 500 ang mga trabaho ng kahit isang oras? Kahit hindi hindi nagtrabaho sa labas, kung gusto kong bigyan pera ko naman to Pero hindi po yun ang aking gustong sabihin sa inyo. Ang gusto kong sabihin sa inyo, yung attitude ng nagtrabaho ng 12 hours at nagtrabaho ng 1 hour. Ano kayang attitude ng nagtrabaho ng 12 hours? Siguro, relax lang tayo, kasi 12 hours naman lagay nyo sa basket yung grapes, lagay natin sa kariton, tapos kanta-kanta lang tayo habang papunta doon sa tambakan. Habang sila yung naglalakad, siguro dumudugong sila ng grapes. Kain muna tayo ng grapes. Kasi 12 hours naman to, matagal naman to, okay lang. Pero alam mo attitude nung nagtrabaho ng 1 hour? Sabi niya sa sarili nila, wow, salamat, dahil 1 hour na lang binigyan pa ako ng trabaho. Gawin natin yung the best natin dito. Huwag na tayong magpahinga. Gawin na natin kasi pagpapalahin tayo ng lalo. So yung attitude na nagtrabaho ng huli, mas maganda sa harapan ng Panginoon. Pero yung nagtrabaho ng 12 hours, yung attitude niya, hindi karapat-dapat sa Panginoon. Bakit? Kasi yung nagtrabaho ng 1 hour lang, sila po yung tinuturing. If you will study this parable, hindi lang po ito tungkol doon sa ngayon lang naglingkod, mas matagal na naglingkod yung 12 hours, hindi po yun Ang ibig sabihin ng parable na ito, yung nagtrabaho ng 12 hours, sila po yung mga matuwid, yung mga righteous. Samantala yung nagtrabaho ng 1 hour lang, binigyan ka ng grace ng 500 pesos, isang araw na sweldo, pero isang oras lang pinagtrabaho mo. Sa sarili nila, hindi sila karapat-dapat sa blessing na ito. Hindi sila karapat-dapat sa blessing na ito. And that must be, yun din po dapat ang ating attitude sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag biniles ka ng Panginoon, mo sasabihin, wow, matuwid kasi ako, kaya biniles ako ng Panginoon. Kaya ako'y pinagpala ng Panginoon kasi dami kong ginagawa sa gawain ng Panginoon. Don't ever feel that. Don't ever say that to yourself. Kapag nakatanggap tayo ng pagpapala ng Panginoon, salamat po Panginoon. Sobra-sobra po ito. Katulad na sinabi ni Brother Ruben, kulang pa ito yung ginagawa ko dahil sa ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Amen? So ulitin ko po yung sinabi ng tax collector, Lord, God, have mercy on me. I am sin. Pwede ba natin gawin to? Pwede ba natin sabihin to sa harapan ng Panginoon? Aking Diyos, maawa ka sa akin. Ako isang makasalanan. Shall we stand up and let us come to the Lord right now? Shall we sing that song? Ako'y lalapit sa iyo, Panginoon. Hindi man naging karapat